Eto na, pabubuksan na ng Malacanang yung ITR ng mag-asawang Duterte Carpio. Bakit ako natutuwa? Kasi ibig sabihin, takot si Marcos kay Vice President Sara Duterte na pati siya tinutulungan na ang mga prosecutor at ang mga complainants na maghanap ng ebidensya para ipakita sa taong bayan na magnanakaw si Sara Duterte. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang napapatunayan. Dapat kasi, pag ikaw ang complainant, may complainant yan, di ba? Yung nag-file ng impeachment complaint, dapat dala-dala nila yung ebidensya nila. Hindi, wala silang dalang ebidensya. Kaya nga nag-hearing muna doon sa House of Representatives para maghanap ng mga ebidensya. Eh, ang problema, wala nga. So ngayon, pati yung Malacanang tumutulong na. King ina nyo, katapusan nyo na. Eto ha. Ako, buo ang loob ko at paniniwala. Walang makikita dyan sa ITR na yan. At pag nagkataon, naku po, nanang, mapapahiya pati yung Pangulo. Eto na ngayon, ha? Lalong nagtatanong ang mga Pilipino, ano ba ang nangyayari sa bansa natin? Hindi maayos ang mga patakaran, panuntunan, at yung pang-araw-araw na galaw ng gobyerno. Pero pagdating kay Sara Duterte, todo at inuuna pa ito. Bakit? Kasi nga, takot silang lahat. Pag maupo kasi si Vice President Sara Duterte, hindi ito magpapapigil. Ha? Kasi dala-dala ni VP Sara yung gigil na mga mamamayang Pilipino na gusto ng katotohanan, gustong malaman kung anong nangyari sa pera ng bayan, at gusto ng pagbabago at ibalik ang tapang at malasakit sa pamamahala sa bayang ito. So ngayon, sir, sigurado ka ba na yung pagpayag mo, ha, makakatulong sa kaso ninyo? Kasi pag hindi, na tayong awanin. Napansin niyo yung reaksyon ni Claire Castro nang tinanong siya tungkol sa reaksyon niya doon sa mga sinabi ni Vice President Sara sa dahig? Halatang pikon na pikon no? Halatang stress na stress. Hindi na nila maayos yung pagpatakbo ng Pilipinas. Si Sara Duterte na lang talaga ang tinututukan nila. Alam niyo kung bakit? Alam nilang galit na yung mga tao sa kanila. Alam nila na humihingi ang taong bayan ng accountability. And the only avenue, yung paraan lang para makita ng mga tao kung paano nilustay, ginastos, winalanghiya ang pondo ng taong bayan ay kay Vice President Sara Duterte. Pag si Sara Duterte ang maging Pangulo, doon lang magkakaroon ng hustisya ang mga Pilipino. Doon lang malalaman ng mga Pilipino kung sino ang mga manyanyakaw na yan. At kung magkano nga talaga yung kinurakot ng mga buayang ito. Doon pa lang. Kaya pikon na siya dahil hindi niya makumbinsi yung mga taong bayan na wag suportahan si Sara Duterte. Mali ka doon, Claire Castro, mapipikon ka lang. Dahil ang solusyon ay dapat kayong magpaliwanag. Ipaliwanag ninyo anong nangyari dyan sa flood control.
Alam ng taong bayan, sangkot yung amo mo, pero pinoprotektahan pa rin ninyo. Kaya ang pag-asa lang namin, kami, na mga ordinaryong Pilipino, ay si Vice President Sara Duterte. Manatili kang pikon at kayong lahat na nagtutulong-tulong dyan, ilan lang naman kayo na nagtutulong-tulong dyan para sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Dahil bilang na yung araw ninyo. At kami nakakasiguro na igaganti kami ng Vice Presidente sa pang-aabuso ninyo sa pera ng taong bayan. Sayang ang bayot. Maghanda na kayo, ha? Ng mga pupuntahan nyo. Sumama kayo kay Marcos, papuntang Mars, to the moon. Sama sa rocket. Sino to? Kinginan to? Political vlogger ba ito? Nyag na mismo talaga ng land bank. Ha? Bangko na mismo ang nagsalita kaya sa opisina mismo ng OBP. Tapos? Nag-withdraw sila ng milyong-milyong pera sa bangko. Tapos? Release mismo ng land bank. Nakakahiya, putang ina. Sara, anong ginagawa mo? Sobra na yung pagnanakaw mo sa taong bayan. Nakakahiya ka. Huy, ulol! Nag-withdraw lang sa bangko, magnanakaw na? Tangina mo! Ang bobo ang puta. Dahil inamin ng Land Bank na nag-withdraw ang OBP ng milyong-milyong pesong halaga ng pera, nagnakaw na. Una, hindi yun hinold up. Pangalawa, alangan sa GCash kunin. O sa M. Lohilier o sa Cebuana Lohilier. Ha? Tanginan to. Political vlogger ka na, ha? Makakapagsalita ka na, makakapagmura ka na kay Vice President, hindi mo naman alam kung ano sinasabi mo. Anong mali doon sa pag-withdraw? O inamin ng Land Bank na nag-withdraw, tapos saan yung illegal doon? Ha? Sagutin mo nga ako, pareho lang kayo ng idol mo. Yung idol nito si Bayot. Mura lang ng mura. Wala naman laman. Kinginan to, 2 beses na ito dumaan sa FYP ko. Tapos yung sinasabi, wala naman laman. Political vlogger ka na, girl. Kinginan to. Ay, nako. Nag-withdraw sa Land Bank. Oh, pagnanakaw na yon. Ha? Saan yung pagnanakaw doon? Sige nga, gumawa ka nga ng content, sagutin mo ako. Saan yung pagnanakaw doon? Itag mo ako, ha? Oh, nag-withdraw, milyon-milyon. Oh, saan yung pagnanakaw doon? Yung pag-withdraw, pagnanakaw? Ha? Dahil nag-withdraw? Alangan hindi withdrawin. Ang bobo. Eto ha, tandaan mo. The fact na pinayagan ng Land Bank na mag-withdraw ng milyon-milyon ang Office of the Vice President, ibig sabihin, the transaction is legal. The transaction was allowed. And there was a fund to back up the amount na kanilang hinihingi to be released. Yun. Yun lang ang pinatunayan dun. Nothing more, nothing less. Malisyoso masyado, girl, yung utak mo. Maiksi lang ito. Pang pa-good vibes ba? Kung Panoorin ano nyo. yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common. Common sense nga ni. Literal na nakaigit si Auntie Claire. Yaw. Hindi niya alam kung paano sagutin. Ano nga naman ang relevance ng pagpapalipad ng rocket sa nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ano ang mapapala natin? Kaya tumatawa yung mga congressman sa kanilang party-party.
Dahil hindi nila ini-expect na isasama ni BBM yung kwentong racket. Sino man ang nag-isip na yan na isama ang kwentong racket sa sona ng Pangulong Marcos, mag-resign ka na. Yan ang pinakamalaking katatawanan sa administrasyon na ito. Hindi lang kayo nagmumukhang mga tanga. Nagmumukha talaga kayong mga kengkoy.